Sarah's point of view. Hindi ko alam kung paano namin pinalipas ang gabi na hindi nag-uusap. 5 minutes after our lovemaking, or kung lovemaking ba yun, dahil sa mga naaalala ko. Tinanong ko to, kung kabit niya ba ako, pero hindi to sumagot. 20 minutes after mangyari ang pagniniig naming dalawa, umalis kami ng hospital. Because I can't take it any more minutes in that place. Ngayon na dito kami sa kondo, tahimik na magkatabing nakahiga sa kama. Nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. She went here. Panimula ko nang hindi na ako makatiis. Tanging tugon nito. Napipiko na sinuntok ko ito. Aray, bakit ka ba nanununtok? Nagre-reklamong tanong nito. Sa halip na sumagot, nagpatuloy ako sa pagkwento ng nangyari habang inaalala ko ang lahat ng to. Hindi pa tayo tapos mag-usap nung may kumatok. So I decided to open the door. I greeted her kasi akala ko si Manang Corazon siya. Pero nung narinig ko siyang nagsalita, saka ko lang na-realize na ibang tao pala to. I asked her kung sino ang hinahanap niya. And she said na yung asawa niya. Siyempre, ako naman si Eng-Eng. Walang ka-idea-idea na may asawa ka na pala. Kaya sinabi ko dito na aside sa akin, kay Manang, kay Carla at sa'yo, walang nakatira na may asawa dito. Mahabang litanya ko, dinig ko ang buntong hininga ng katabi ko. I'm sorry, you have to go through that. Sabi nito at naramdaman ko ang kamay nito na niyakap ako. No, hindi ka dapat mag-sorry. Ako nga dapat ang humingi ng sorry kasi nasaktan ko yung asawa mo. Sagot ko at napangisi nang maalala ko kung paano ito nagulat nung nilabanan ko ito. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Jake at lumayo sa akin. Nakaramdam ako ng sakit sa ginawa nitong paglayo, pero hindi ko pinahalata yun. Don't get me wrong ha. It was her who started it. She insulted me by calling me, kabit. So, hindi ko napigilan ng sarili ko. Nasampal ko siya. Sagot ko. You did that? Tanong nito. Yes, I let Amara and my stepmom hurt me. Because they're family. At least, that's what I know. But I'm not gonna let anyone hurt me. Kaya naman nung ininsulto ako ni Angel, hindi ko napigilan ng sarili ko na saktan ito, na naging dahilan ng pagkakatulak niya sa akin. Well, I guess I underestimate my girlfriend's strength. Proud na sabi nito. Angel was my wife. Nakuha ko na yung divorce paper kanina, so basically, hindi na kami mag-asawa nung may mangyari sa atin. Kaya hindi ka kabit. Jake, mahal kita. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang nararamdaman ko. I want to marry you, Sarah. Pakakasalan kita, Jake. Sa kahit saang simbahan. Ginawaran ko ng halikan labi nito na malugod nitong tinugon. Kinabukasan. Wake up, sleepyhead. Dinig ko ang malambing na boses ni Jake. Baby, wake up. The doctors are here. Kagad ako nagmulat ng mata nang marinig ko ang sinabi nito. Kinusot-kusot ko muna ang mata ko pero nanatili akong nakahiga. Hanggang sa naramdaman ko ang pagbuhat sa akin ni Jake. Saan tayo pupunta? Bakit umiiwas ka ng tingin? Wala. Pagkakaila ko at muling umiwas dito. Hindi ito nakatiis kaya naman ibinaba ko nito at naramdaman ko na inilapit nito ang mukha sa mukha ko. Pinigil ko ang hininga ko pero hindi ko kinaya. Kaya naman napabuga ko ng hininga. Baby. Nawala na ang hiya na nararamdaman ko dahil sa halik nito. We need to get ready. Saan ba tayo pupunta? I told you the doctors are here. Anong doktor ba sinasabi mo? Ay, doktor. Ay, doktor? Hindi makapaniwalang tanong ko. Excited ang baby ko? Wala, ito lang kasi yung second time na makakapagpatingin ako sa espesyalista. Before kasi kahit anong pilit ni Manang Corazon kay Mami, nadalhin sana ako sa doktor, ayaw nito. Ang sabi niya, aksaya lang daw sa pera at gastos lang daw. Wala naman daw ako pag-asa gumaling pa. Mahabang litanya ko. Oh baby, gagawin ko ang lahat para makakita ka. Abala kami sa pagyayakapan nang may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Palabas na po! Sigaw ko mula sa loob. Let's go? Nakangiting aya ko dito. Pwede bang magyakapan na lang tayo sa kama? Napapaawa na sabi nito at ipinatong ang ulo sa balikat ko. Natutuwa ako sa pagiging malambing nito. We have all day to do that. Let's just meet the doctor first. Sabi ko at kinurot ang ilong nito.
Narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto, kaya alam ko na nakalabas na kami. Ibaba mo na ako. Ayaw ko naman maglakad. No, I could carry you forever, baby. Makalipas ang ilang minuto, binaba na ako ni Jake. Siguro nasa sala na kami dahil dinig ko na ang mga boses. At isa dito ay pamilyar sa akin. It feels like I heard it before. Sarah, ikaw ba yan? Tanong ng pamilyar na boses. And in that moment, parang may something na nag-pop out sa utak ko at nakilala ko ito. Mrs. Guzman? Naninigurado pang tanong ko dahil baka mali ako. Oo, ako nga! Maligayang sagot nito. Mrs. Guzman, kamusta na po kayo? Excited na tanong ko at umabante ako para lapitan ito dahil ramdam ko na nasa malapit lang ito. Pero kagaya ng laging nangyayari, inaalalayan ako ni Jake papunta dito. At nang makalapit na ako dito, naramdaman ko ang mga bisig nito na binalot ako sa isang mahigpit na yakap. Oh, Sarah, it's been a while since your last session. Sambit nito. What session? Magkakilala kayo? Magkakasunod na tanong ni Jake. Napalunok muna ako bago to sinagot. Yes, test my mind and help me with my panic attack. Pero isang beses lang yun nangyari because of my stepmom. Mahabang sagot ko. Mrs. Elena Guzman is a registered psychologist from Holy Saint Hospital. She happens to be my former psychiatrist. So, okay, let's start? Tanong ni Mrs. Guzman. I'll be at the kitchen if you need me, okay? Sarah, let's start. I was about to take a step nang marinig ko ang boses ni Jake na pinapahinto ako. Wait, don't move. Hinintay ko ang pagdating ni Jake. Habang nakatayo ako at naghihintay, ay dinig ko ang mahinang buntong hininga. Para bang hindi nito intensyon na may makarinig sa kanya. Are you okay? Yeah. Are you sure? We can reschedule the session if you're not feeling okay. I was tempted to say yes sa sinabi ni Jake, but in the end, I refused. No. Okay, I'll be at the kitchen. Sambit ni Jake, at muli akong hinalikan sa noo. Sarah, how are you? It's been a while since we last saw each other. Sambit ni Mrs. Guzman in an amusement yet stuttering voice. But no matter how much she tries to hide it with her amused voice, I can hear a slight hatred in her voice. Okay naman po, Mrs. Guzman. I still have a panic attack whenever I went to the hospital. When was the last attack you had? Tanong nito, wala na ang uneasiness. It's more like a business voice now. Yesterday, but it's not severe because of Jake. What do you mean by that? He just went near me and said that he won't leave me. And that's it. Naramdaman ko na lang na kumakalma ako at nawawala ang nararamdaman kong takot. Sagot ko dito. Tuluyan na akong hindi nakatiis, kaya naman nagtanong na ako. May problema po ba, Mrs. Guzman? At wala naman. Tutuloy na ako. Okay naman ang findings ko. Just continue your progress. Babalik ako next month para sa susunod mong session. Salamat, Mrs. Guzman. Nagpasalamat lang ako dito at hindi na ako nag-abala na ihatid pa ito. What's wrong with her? Dinig kong tanong ni Jake habang niyayakap ako mula sa likuran. Nagkibit-balikat lang ako. Anyway, Dr. Sandoval is here to look at your eyes, Jake said. Really? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yes. Sagot nito at kinintalan ako ng halik sa labi. Marahan kong tinugon ang halik nito nang may biglang sumigaw na parang nakakita ng multo sa sobrang lakas. Napahiwalay kami ni Jake sa isa't isa. Magkakasunod na mura ni Jake ang narinig ko bago ang isang halakhak. Hi, Sandoval! Irritableng sabi ni Jake. Humawak ako sa kami nito sa takot na baka makipag-away ito. Wason, pinapunta mo ako dito para manggamot. Huwag mo naman akong inggitin. Casual na sagot ng doktor na pinapunta ni Jake. Dahil sa casual na usapan ng mga ito, na-realize ko na magkakilala ang dalawa. Jake, kilala niyo ang isa't isa? Tanong ko dito. Yes, Miss Sarah Arroyo, Jake and I are best friends. Sagot ni Dr. Jaime, na puno ng pang-aasar ang boses. Wait, si Carlo ang best friend mo, di ba? Nagtataka na tanong ko dahil ang alam ko ay mag-BFF si Jake at Carlo.
Ay nako, aanga-anga lalaking yun. Hindi siya pwedeng maging best friend ni Jake. Malakas sa sagot ni Dr. Jaime, na parang may tinatagong galit kay Carlo. Tama na yan, Sandoval. Tingnan mo na si Sarah. Yes, Jake. I'm looking at her already. Hindi ko alam kung seryoso ba ang doktor sa sinasabi nito or gusto lang nitong asarin si Jake dahil kung ang huli ang gusto nitong gawin, tagumpay ito dahil magkakasunod na nagmura si Jake. Okay, Jake, chill. Can you see that? Tanong nito, wala na ang mapangasar na tono. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa narinig na itinanong ng doktor. Pakiulit nga po. Kinakabahang sagot ko sa doktor. Lumipas ang 2 segundo, may white na parang dot akong nakikita. There's a white na parang dot. Sagot ko habang pigil ko ang hininga. That's a good sign. Meaning yung mga ugat sa mata mo, nagpa-function pa. There's a big chance na makakita ka pa sa gagawin nating procedure. Pero, hindi magiging madali yun. Kung sana noon pang bata pa, ginawa ng procedure, malaki ang chance na ma-regain mo ng buong paningin mo. Ngayon kasi medyo risky but I guarantee you na makakakita ka. Pero hindi ko masisigurado kung buo. Nangilid ang luha ko pagkarinig sa sinabi ng doktor. Basta makakita okay na ako. Kahit blurry okay lang. Yung nangingilid kong luha tuluyan ng tumulo. Sa kasiyahan na may pag-asa na makakita pa ako. Thank you, bro. Dinig ko ang kasiyahan sa boses ni Jake. Well, i-schedule na natin yung transplant. Sambit ng doktor. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig kong sinabi ng doktor. Nanatili akong tahimik habang pinapakinggan si Jake na nagpapaalam sa kaibigan. Okay ka lang ba, iha? Dinig kong tanong ni Manang Corazon. Manang, dalhin mo naman po ako sa kwarto namin. Magalang na utos ko dito. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko habang inaalalayan ako nito paakyat ng hagdan. Jake's point of view. Hey, why are you crying? Kanina pa kami dito sa kwarto at kanina ko pa ito binabantayan habang umiiyak. Kanina, after magpaalam ni Sandoval, nakita ko si Manang Corazon na inaalalayan si Sarah paakyat sa 2nd floor. Pero bago ako tuluyang sumunod dito, tinawagan ko muna si Greg. Ilang ring lang, narinig ko ang boses ito na pumailan lang. Hello, boss. Magalang na pambungad nito. I want you to investigate Elena Guzman. Yun lang ang sinabi at agad ko nang narinig ang sagot nito. Right away. Hindi ko na pinatagal pa ang usapan namin. Kagad ko nang pinatay ang tawag at tinungo ang kwarto namin. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko si Sarah na umiiyak, habang si Manang Corazon naman abala sa pagpapatahan dito. Ako na pong bahala sa kanya. Hey, what's wrong, baby? What if walang mahanap na donor? Napahinga ako ng malalim nang marinig ko ang sinagot nito. Hey, don't worry about it, okay? We will find a donor no matter what. Pagpapalakas ko ng loob dito. Maraming salamat, Jake. Can I cuddle with you now? Tanong ko at dahan-dahan na niyakap ang mga kamay ko dito. Jake? Yes? What if the surgery won't go well? Are you still gonna love me even though I'm permanently blind? Humigpit ang hawak ko dito nang marinig ko ang tanong nito. Mahal kita kung sino ka talaga. At kasama na doon ang pagiging bulag mo. So don't ask question like that, okay? Sagot ko na medyo naiinis dahil sa pagiging negatibo nito. Huwag ka sana mapapagod sa akin, Jake. Never. Tugon ko sa sinabi nito. I kissed her forehead and was about to kiss her lips nang may kumatok sa pinto. Hey! Hindi ba ako pwede magkaroon ng peaceful morning with my fiancé? Sabi ko at tumayo para pagbuksan ang kumakatok. Ano yun? Is that how you greet your parents now, Jake? Napangiwi ako sa tonong ginamit ng mami ko. When I was young, my parents, basically my mother, used a spoiled but authoritative voice para pasunurin ako. And bilang nag-iisa lang naman akong anak, kinatatakutan ko ang mami ko. Lalo na kapag ganyang boses na ang ginamit niya. I guess hanggang ngayon, nadala ko ang takot na yun. What are you doing here, Mom? Dad? Nagdududang tanong ko. Usually, hindi naman sila pumupunta dito. Pero ngayon, hindi ko maiwasan ang pagdudahan ng dahilan ng pagpunta nila rito.
We're here to see Sarah, not you, Jake. So, shoo! Nagulat ako. Hindi dahil sa sinabi ni Mami, kundi sa ginawa nitong pagtabig sa akin. Bago excited na pumasok sa kwarto. What was that, Dad? Wala sa sariling tanong ko kay Dad, nananatili pala sa labas ng kwarto, habang pinapanood nito si Mami. Ang sarap sa pakiramdam na tawagin tong fiancé. Why don't you ask your mom? Sagot ni Dad na sinamahan ng kibit-balikat. Mom, that's enough! Di na ako nakatiis at pinuntahan na ang mga ito. Dali-dali kong nilayo si Sarah dito at ang mami ko, sinamahan ako ng tingin bago ako inambaan ng suntok. Alright. Why don't we eat first? Pumagit na sa amin si Dad. Dahil any moment, sasaktan ako ni Mami sa sama ng tingin nito. Let's eat, baby. Aya ako kay Sarah. At para hindi ako abutan ni Mami, binuhat ko si Sarah at mabilis ako naglakad papuntang kusina. What the? Dinig kong sigaw ni Mami. Habang si Dad naman, napapalatak na lang sa amin dalawa ni Mami. Jake! Sabi ni Sarah in a warning tone. Nagbuntong hininga lang ako pero nagpatay mali siya lang din ako hanggang sa makarating kami sa kusina kung saan naghahanda si Manang Corazon ng almusal. Manang, okay na po yan. Tara na kumain. Sabi ko dito. Nagsimula kaming kumain after may handa ni Manang Corazon ng kape. Kailan nakasal niyong dalawa? Mom asked excitedly. Napatingin na lang ako kay Sarah. Kita ko kasi yung pamumula ng mukha nito. Napangisi ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Hinimas ko yun bago ako humarap kay Mami para sagutin ang tanong nito. Wala pang date, Mom, pero gusto ko sa lalong madaling panahon para makagawa na kami ng apo niyo. Pumula na parang kamati sa mukha ni Sarah at hindi ko napigilan ang pagtawa ko dahil doon. Pero meron talaga akong pakay. Kaya ako sinabi yun. Let's go, Han. Huwag na nating istorbohin ang anak mo para magkaroon na tayo ng apo. Sambit ni Mami na nakangisi. Kaya kahit hindi pa tapos ang mga ito kumain, nilisa ng mga ito ang kondo ko. Ay, hindi ko mapigilan ang matawa. Habang paakyat kami sa second floor pabalik sa kwarto. Bakit mo naman ginanon yung parents mo? Hayaan mo sila. Anyway, gawa na tayo na po. Agad naman kaming umakyat sa kwarto. Sobrang busy na namin ng mga oras na yon. Nang bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko muna ang caller ID. At nung makita na si Greg yun, sinagot ko ang tawag at this time, binagalan ko ang ginagawa ko kay Sarah. Urgent. Yun lang ang sinabi ni Greg. At pinatayan ko na ito ng tawag. Kahit gaano pa ka-urgent ang gustong sabihin ni Greg, pinagpatuloy ko muna ang pagangking kay Sarah. Pagod na ibinagsak ko ang katawan ko sa tabi ni Sarah. Baby, alis muna ako sandali. Habang nagbibihis ako, tiningnan ko ito dahil hindi ito sumagot sa sinabi ko. Only to find out na nakapikit ito at mababaw ang paghinga. Napangiti na lang ako. Bago ako umalis, nilinisan ko muna ito at sinuotan ng bagong damit. Babalik ako agad. I kiss her. At saka ako dahan-dahan na naglakad palabas ng kwarto. Sa sala naman nakita ko si Manang Corazon na abala sa paglilinis. Manang, alis po muna ako. Kayo na po ang bahala kay Sarah. Tumangong matanda at saka ako tuluyan lumabas. Pagkalabas ko, nakita ko ang siyam na bodyguard na sumalubong sa akin. Cruz, Salvador, Villanueva, may iwan kayo dito para magbantay. Utos ko sa 3 bodyguard ko at tumango naman ang mga ito. Si Cruz ay isa sa mga tracker, eksperto sa larangan ng hacking. Kinatatakutan ng mga business executive dahil sa husay nitong magpaikot ng tao. Habang si Salvador, kabilang sa mga cleaner, one of the youngest and sharpest. Dahil nagagawa nitong linisin ang mga kalat sa kahit simpleng paraan na pagmumukha nitong walang sala ang may kasalanan. At si Villanueva, isa sa mga protector, one of the best. Dahil sa pagiging eksperto nito sa hand-to-hand combat. Sabay-sabay kaming sumakay sa elevator kung saan kanina pa naghihintay si Greg. Seriously? Kanina pa ako dito sa elevator patas at pababa. Galit na sabi ni Greg. And that earns a laugh from my bodyguard. And who told you to wait here? Seryosong tanong ko. Sino pa? Di yung walang utak mong best friend. Na tinawagan ako at sinabi magpunta daw ako sa'yo. At sa elevator na daw tayo magkikita. And take note mukhang may kakama pa ito nung tumawag sa akin. Magkakasunod ako napalunok at pakiramdam ko namutla ko dahil sa narinig kong lumabas sa bibig nito.
Boss, okay ka lang ba? Tanong ni Vasquez na mukhang napansin ang inakto ko. I cleared my throat before I nodded at him. Patunay na okay lang ako. Carlo fooled you. Ngumisi ako dito. Ay, malalagot talaga sa akin ang lalaking yun. Kumusta pala ang investigation mo? Well, Elena Guzman, a famous resident psychiatrist in the Philippines General Hospital. She's a widow and a mother of 3. A resident of McKinley Hills, room 651. Pagtatapos nito sa binabasa. Sino ang asawa niya? Tanong ko habang seryosong nakatingin sa kawalan. Leonardo Guzman, deceased, and Mara's former driver. Sagot nito. Kagad akong kinutuban ng hindi maganda matapos marinig ang nalaman ni Greg. Let's pay her a visit. Seryosong sambit ko. Everyone look at me at sabay-sabay nang umisi ang mga ito. Pagbukas ng elevator sa ground floor, kagad naming sinundan si Greg. What are you doing? Nagtatakang tanong nito habang nakakuno ang noo. We're using your car. Sagot ko. Ang van nito is way bigger than ours. Kaya naman ito ang gusto namin gamitin para kasya kaming lahat. What? My car is not an Uber. And I'm not an Uber driver? Galit na sigaw nito. Sir Jake, mukhang nasa menopausal stage yung kaibigan mo niyan. Ngumisi lang ako pero hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming nasa biyahe. Naramdaman ko lang na huminto ang sasakyan nang magising ako dahil sa pagkalam ng sikmura ko. Malayo pa ba tayo? Tanong ko sa mga kasama ko. Iginala ko ang tingin ko sa loob ng sasakyan at nakita ko na si Vasquez at si Greg na lang ang gising. Nandito na tayo. Let's go? Dito na lang ako sa sasakyan, sabi ni Greg mula sa sasakyan at tumango ko dito. Magkakasunod kaming pumasok sa condo habang isa-isang tinitingnan ng guard ng building. Nilagpasan ko ito at dumiretso ako sa elevator habang nakasunod sa akin ang 6 na bodyguard ko. Pinindot ko ang button para sa 6th floor. At dahil nasa mababang floor lang naman, wala pang 10 minuto narating namin ang 6th floor. At ang room 651. Ekspertong binuksan ni Santos ang lock ng pintuan gamit ang lockpick kit. At saka dahan-dahan namin na pinasok ang bahay. Maliwanag ang buong paligid. Idagdag mo pa ang chandelier na sobrang tingkad ng ilaw. Pinatay ko ang ilaw at saka ako nagtago sa bintana na may makapal na kortina. Sakto naman na may yabag akong naririnig. Sino yan? Sigaw nito at palakas ng palakas ang yabag na naririnig ko. Tatawag ako ng pulis! Sigaw nito ulit. Pero nanatili kaming tahimik. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone nito. Hello, Mara! Bati nito sa kabilang linya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko pagkarinig sa pangalan na binanggit nito. Bakit buhay pa siya? Pakiramdam ko nagdilim ang paningin ko sa narinig ko. Gusto ko na siyang mawala. Burahin sa mundo! Mara, as soon as possible! Sambit nito. Sino kaya ang sinasabi nitong burahin sa mundo? Si Sarah kaya ito? Ano kaya ang dahilan?